Day, another blessing, another opportunity na maka-study kami together ng inyong Holy Word. Salamat sa another learning na aming magamit, aming ma-enjoy ngayong gabi. And help us, Lord, na hindi kami magsawang makinig at matuto ng iyong salita. And it's our prayer na, Lord, mangusap kayo sa amin this evening, and may your word would minister into our hearts and mind, and ma-reinforce pa ang aming relationship sa inyo through this word, through this study, ma-reinforce ang aming faith sa inyo, Panginoon, and above all, madipin ang aming relationship sa inyo. Ngayong gabi, salamat, Lord, na hindi po naging dahilan, hadlang, balakid ang ulan, Panginoon, na i-miss namin, mag-skip kami sa aming midweek service and prayer meeting. Alam namin, mahalaga ang midweek service. This is the moment, the time we can pray together, and we believe ang corporate prayer, malaki ang makontribute sa aming lahat. Malaki ang magawa, and there is prayer, and there is power, there is strength in a corporate prayer, Panginoon. Kaya salamat po sa bawat isa dito ngayon. And tonight, may you give us wisdom sa mga listener, at the same time, Lord, sa inyong lecturer ngayong gabi, na Lord, ang inyong salita ay makabigay, Lord, o makahanap ng space sa aming mga puso. Give me strength, Lord, and wisdom. Especially, Lord, may ubo pa po ako. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, and please be seated. Okay, may request sa ating pong whiteboard, Okay, let's go back to our series study. Okay, dito tayo sa 1 Corinthians. Okay, we started this lesson last Wednesday. And again, ating himay-himayin, ating i-dissect ang whole chapter, ang verse by verse na study po ng chapter number 1. And we will be having a book study or chapter study. So masarap po na isa-isahin natin, mga kapatid, ang book of the Bible, lalo na po verse by verse. Now again, ang 1 Corinthians or the book of Corinthians, sinulat po ito ni Paul. Okay? Now we know that the city of Corinth is known for its wealth. Okay? Wealthy po ito na city. Mayaman po sila. At the same time, itong city of Corinth ay puno din po ng diversity. Pag sinabing diversity, mga diverse, iba-iba. May iba-ibang mga tao kasi since na, business hub, ang Corinth, so maraming mga migrants na gustong magnegosyo sa Corinth. So iba-iba po, may mga Greeks doon, may mga Roman, na mga tao, iba-iba po. Okay? So diversity. Parang Coronadal City o South Cotabato. May Muslim, may tribal, may Kristiyano. So mix po ang crowd, mix po ang mga tao dito po sa city of Corinth. But hindi lang po known ang Corinth of its wealth, its diversity, but the sad thing is known for its immorality. Kasi po sila? Nandun pa yung paganistic mindset. Nadala pa nila yung ugali ng mga unbeliever pa sila. Kaya Brad, merong issue dito ng immorality, kahit po saved na sila. Kaya gi-remind sila ni Apostle Paul na hindi na kayo, sanctified na kayo, you are a child of God. So dapat no more sin na magdwell sa inyo. You are no longer living in sin. Amen. Kaya sinulat ito ni Apostle Paul to remind them kung ano yung kanilang status at spiritual standing before the Lord. Okay? Also, the Church of Corinth had many spiritual gifts, but it also had a deep division. Okay, kung basahin mo po dyan, sa chapter number 12, makita mo yung iba-ibang gifts nila. Chapter 13, sabi ni Apostle Paul na kahit meron silang gifts to prophesy, gifts to speak, okay, without love, without charity, it's nothing. So doon po banggit ito in chapter 12 and chapter number 13 in the book of Corinthians. And later on, madiscuss po natin yan. However, may problema. Despite sa kanilang mga gifts, mga hiyas,
But may problema, mayroon silang issue of division. Divided sila. Makita natin yan later on. That's why Apostle Paul sa kanyang letter, reminding them, excuse me, sa kanilang calling in Christ. Their calling in Christ and the need for the unity in the gospel. Now, verses 1 to 9, mga kapatid, this is verses ni Paul that contains greeting and thanksgiving. I mentioned this last Sunday, last Wednesday. So dito po, gigreet niya, may mga tao siyang gigreet. Verse 1, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes, our brother. So gimension niya isang pangalan, ang pangalan Sosthenes, na most likely, naging kasama po niya sa gospel ministry. Kasama niya. And most likely, mga kapatid, siya din po ang nagpastor. Nung umalis si Paul sa Church of Corinth, na kanya pong na-establish, ito po si Sosthenes ang kanyang iniwan para mag-minister o mag-administer sa Church of Corinth. So siya yung nagiging preacher doon sa Church of Corinth. And no wonder, gimension niya, verse 1, Sosthenes, our brother, na naging leader din po sa synagogue. And of course, ang kanilang status, ang kanilang standing sa Panginoon, gimension ni Apostle Paul. Verse number 2, and the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So notice, Paul mentioned them that one of their spiritual standing in the Lord is that they were sanctified in Christ and that therefore they are now saints. So, isang proof na ang saints pala hindi patay. Buhay po mga kapatid, tinawag ng saints. Kasi dito po, nung sinulatan ni Paul, buhay pa po sila. Okay? Kaya mali po yung concept na pag namatay ka, i-declare ka, tsaka ka pa maging santo. Hindi po. Biblically speaking, we are already saint after we got saved. Amen? The moment we got saved, we are automatically became saint. And not only that, we are enriched in Christ. And of course, Apostle Paul, in verse number 9, he said, God is faithful. That is his testimony. God is faithful, by whom you were called, and to the fellowship of his Son, Jesus Christ, our Lord. Now here, in verse number 9, okay, he mentioned that God is faithful. And verse number 10 to 17, verses 10 to 17, Paul appealed for unity. He appealed for unity. He pleaded for unity. He said, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing. Notice the word, speak the same thing, and that there be no divisions among you. So the Church of Corinth has an issue of division. Divided po sila. Okay? That's why Apostle Paul, sinabi niya dito, again, in verse number 10, but that ye perfectly join together in the same mind and in the same judgment. Okay, that is his appeal. That since they were a child of God, they were saints, they were sanctified, they should practice unity. All right? Verse number 11, for it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contention among you. So there's not only there is division in this local church, the problem is division, but also contention. There is a personal conflict between members to members. And here he mentioned the name Chloe. Okay? Most likely, mga kapatid, most probably, isang married lady po ito sa Church of Corinth. So, nagkaroon ng problema with co-members. Nagkaroon po ng division and contention. Okay? Conflict. Personal conflict. It could be personality conflict. At ito pa yung struggle nila.
Kasi itong mga taong ito, not only there is division, but division also among leaders. Kung sino yung kanilang paborito o gusto nila na maging preacher. Okay? That's why here Paul urged believers to stop quarreling over leaders. Amen? Sabi niya, huwag kayong maging ganon. Huwag kayong magkanya-kanya. Huwag kayong magkaroon ng division dahil lang sa leader. Sabi ng iba, verse number 12, Now this I see that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas. At ang pang-apat, sabi naman niya, I of Christ. And that's why sabi ni Paul, is Christ divided? Si Kristo ba ay nahati? Was Paul crucified for you? The answer is no. Amen? Kaya may problema po mga kapatid. No, may problema po sila. So here, he emphasizes that Christ is not divided and that he or Paul wasn't crucified for them. And that's the reason they should not be divided. Since Christ is not divided, and since Paul was not crucified for them, there should be no division among the Church of Corinth. Okay? So, ito yung problema nila. Itong Church of Corinth, meron silang mga paborito na mga preacher. Not only that, sabi pa dito, in verse number 18, sabi ng verse 18, For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Not only the appeal for unity of Apostle Paul, but the wisdom of God versus the wisdom of the world. Okay? What's the wisdom of the world, Brad? Verse 18, For the preaching of the cross to them that perish, the word perish them refers to unsaved, refers to unregenerated, refers to a natural man. And to them, the Bible says, Paul says, preaching is foolishness. That means preaching is not important. That means preaching is insignificant. Foolishness for them that are perished. So there is a comparison in this verse. For the unsaved, preaching is foolishness. But Paul, there is a transition. He said, the contrast, but to us, but unto us. Amen. But unto us, to whom he was referring. Very clear. Saved. Amen. So there is two kind of person there, two groups, the saved and the perished. Amen. Two kinds of person, the saved and the perished. For the unsaved or for the unregenerated, preaching of the cross is foolishness. But Paul says, but unto us, very specific, which are saved. Amen. Are you saved? Amen. Which are saved, it is the power of God. Amen. So meaning, mga kapatid, the message of the cross is the power of God. It gives us power. And the message of the cross is very powerful. That's why, sabi niya, Brad, ano ang wisdom ng sanlibutan? Verse number 19, For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and I will bring to nothing the understanding of the prudent. Galit ang Diyos, mga kapatid, sa wisdom ng tao. Yung worldly wisdom ba? Kasi Brad, ang tao kasi pag nag-prevail ang wisdom sa mundo, yung human philosophy, yung ideology, Brad, kukontrahin niya yung gospel. Kukontrahin niya ang truth. I-reject niya ang truth. Yan ang wisdom sa mundo. Kaya ayaw ng Diyos, magkaroon tayo ng wisdom na galing sa mundo. Gusto ni Lord, wisdom from above. Knowledge from above. Amen. And sabi ng verse 19, For it is written, the Bible says, For it is written, I will destroy the wisdom of the wise,
and I will bring to nothing the understanding of the prudent. What's the reason bakit gidestroy ni Lord? Pinahinto ni Lord Brad ang Tower of Babel. Kasi ang wisdom ng tao, gusto na niya na i-measure, gusto na niyang lapawan, gusto niya nang abutin ang wisdom ng Diyos. Let us build a tower that it will reach to heaven. Imagine mo, gagawa sila ng building na aabot sa langit. Ganun yung kanilang mindset. Imagine mo, wala pang technology, pero ang gusto ng tao, gusto niya abutin ng Diyos. And that is why hindi po natuwa ang Panginoon. He confounded them. Kaya nagkaroon ng confusion at nag-scattered sila, mga kapatid. So mag-ingat tayo sa wisdom ng mundo. Kasi ang wisdom ng mundo, mga kapatid, ay contradict sa wisdom galing sa taas. Di bali na wala tayong wisdom dito sa mundo. Siguro hindi ka knowledgeable, hindi ka literate sa computer, hindi ka literate sa medicine, hindi ka literate sa mga legal matters. Maybe maraming bagay na normal lang, average lang tayo. But you know what, mga kapatid? The greatest wisdom na dapat nating i-aspire, i-acquire, i-obtain, higit sa lahat i-desire, is wisdom from above. Bahala na, Brad, maiduyan tayo sa mundo. Importante, meron tayong wisdom galing dito sa Word of God. Amen. The Bible, wala nang hihigit na knowledge. Kaya mag-study tayo sa Bible. Wala na tayong dapat i-desire from God na mag-learn at learning. The best learning is learning from the Word of God. Walang hihigit at pinaka-rewarding and challenging and aspiring, mga kapatid, na knowledge is knowledge from the Bible. Ito yung i-commend ni Lord na knowledge. Pagdating natin doon sa taas, mga kapatid, one day in judgment seat of Christ, ang i-commend ni Lord, hindi kung gaano ka knowledgeable sa secular. Maybe sa accounting, knowledgeable ka. Maybe sa computer, knowledgeable ka. Sa lahat ng mga bagay sa mundo, andito lahat. Pero pag wala kang knowledge sa Bible, you are zero before the Lord. Amen. Napakaganda. Na kahit ganito lang tayo, mga kapatid, but when it comes to the Word of God, meron tayong masabi. Higit sa lahat, alam natin, mga kapatid, ang right kind of gospel. Oh, anuhin mo man yan, knowledgeable ka, pero wrong gospel man. Oh? Kaya, sabi ni Paul, anong ginawa ni Lord? Tingnan niyo po, ang mga wise ba? Ang gi-commend ni Lord? I will destroy the wisdom of the wise. And I will bring to nothing, nothing of this prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? For after that, in the wisdom of God, the worldly by wisdom I knew, not God. No? So, dahil sa wisdom ng mundo, hindi na nila kilala ang Diyos. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. For the Jews, ano ang requirement ng Diyos? Anong ginasik nila? For the Jews require a sign. Gusto sila ng sign, mga miracle. Yun ang paborito ng mga Hudyo. Gusto nilang miracle to prove. Kaya nga sabi ni Thomas, kung hindi ko makita at mahipo yung kamay ng ating Panginoon, hindi ako maniwala. Ganon siya, to cease to believe sa kanila. Ganon ang mindset ng mga Hudyo. Ang mga Gentiles naman, or mga Greeks, ano naman sila? And the Greeks seek after wisdom. So ang mga Greeks naman, ano sila? Wisdom naman sila. Nag-aspire sila, nag-admire sila sa mga tao na wise. Kaya, ang ating mga philosopher usually galing sa Greece. Aristotle, Plato, o sino pa yung mga Greek philosopher, mga Greek philosopher. Ang wisdom, ang cradle of civilization, nag-start doon sa Greece. Kaya doon yung ating mythology. Ang dami nating mythology na na-adapt natin galing sa Greece. Mga Greek, mga Zeus, mga god and goddesses.
Doon niya nag-start. The God of wisdom. Meron silang God of wisdom. Meron silang mga messenger. Meron silang God and goddesses. At doon nag-admire itong mga Kaya gusto nila yung mga tao, gasig sila. Okay, makuha mong attention sa mga Jewish, sa mga Greek, kung ikaw na tao is philosopher. Kapag ka-fluent ka magsalita, talagang bilib na bilib yung mga Hudyo. Ganon sila, makuha mo yung attention nila. Kasi they seek wisdom. No? Pero nung sabi ng Diyos, sabi ni Paul, but we preach Christ. Amen? But we preach Christ crucified unto the Jews. Stumbling block. No? Nung nag-preach si Paul about Christ para sa mga Hudyo, na-stumble sila. Hindi sila natuwa. Kaya si Jesus Christ para sa kanila, ordinary lang. Hindi Messiah para sa kanila. Hindi nila matanggap na ang i-introduce na Messiah is a son of messenger, a son of carpenter. They're looking for somebody na great, influential, mga kapatid, prominent. But nung si Jesus Christ, ayaw nila. Ang sabi naman dito, and unto the Greeks, ano ang preaching? Foolishness again. But unto them, sabi ni Paul, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Amen. Para sa mga saved na mga kapatid, saved na is that, okay, sa totoong ligtas, si Jesus Christ is the power of God. Because the foolishness of God is wiser. Amen? Para sa kanila, foolishness, pero in God's sight, God is wiser than men. Mas matalino ang Diyos, mas alam ang Diyos kaysa tao. And the weakness of God is stronger than men. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men. Sabi ni Paul, hindi lahat ng mga tinawag na matatalino. After the flesh, not many mighty, hindi yung mighty. Not many noble are called. Amen? Salamat kay hindi ang criteria ni Lord yung mga mighty. Ang criteria ni Lord hindi yung wisdom. Ang criteria ni Lord hindi yung mga taong noble, prominente are called. But sabi ni Lord, verse 27, but God hath chosen the foolish things of the world. Amen? To confound the wise. Yung mga tao na pinili ng Diyos ang mga bagay na para sa mundo ay walang kwenta. Para sa mundo, para sa kanila, ito ay walang katuturan. Foolishness. Foolish things. But gagamitin ni Lord yung foolish things to confound the wise. And God had chosen, anong pinili niya? Yung strong ba? No. The Bible says, He chosen the weak things, mahihina. Weak things of the world to confound the things which are mighty. Amen. Salamat ang Panginoon. Kapatid, pwede pala tayong magamit kahit mahina tayo. Amen? Sabi pa ng verse number 28, and base things of the world and things which are despised. Mga bagay na gi-criticize, mga bagay na gi-ridicule, mga bagay na gi-humiliate, gi-belittle. Siguro gi-despise, mga kapatid, walang kwenta, ordinary, hindi ka magamit. Ganun ang kanilang sabi. Sabi ng mundo, pero sabi ni Lord, and the base things of the world and things which are despised hath God chosen. Praise the Lord. Amen? Yung parang walang kwenta sa mundo pero gagamitin pala ni Lord. Yung parang di na mapuslan pero gamitin pala ni Lord. Parang basura na pero gamitin ni Lord. Gidespise, sabi ng Bible. Yea, and the things which are not, to bring to naught things that are. Anong dahilan? Anong purpose ni Lord? Bakit yung mga gidespise ang gagamitin? Yung mga hindi mighty ang gagamitin? Bakit ang gamitin ni Lord yung mga weak things, mga base things, mga despise? There's only one reason, verse 29. Look at verse 29. That no flesh should glory in His what? Presence.
That's the reason, mga kapatid, the ultimate reason kung bakit ang gagamitin ni Lord yung mga weak, yung mga despised, yung parang mga walang kwenta na, hindi na mapuslan. So that no person should glory to himself except the Lord. Amen? Kasi kung tendency, ang mga preacher, pag mighty gamitin, mga fluent gamitin, mga extraordinary gamitin, saan na? Makita ba ang glory ni Lord? Wala na. Ang tao na mapunta na sa kanya ang credit, mapunta sa kanya ang glory, hindi na si Lord. Kabili ba ko nga tao ba? Pero katong putot, katong gamay, daw di mapuslan, itom-itom kaayo. Pero brad, mamangha ka ba, makita mo grabe talaga si Lord, ma-amaze ka. Amen? Kaya nga sabi nila, sino ba itong mga taong ito? Di mga fishermen man lang ito. Pero bakit ang wisdom nila? Na-notice mo ba? Sinabi ng mga tao sa apostles, 12 apostles, sino man ito sila? Mga fishermen, mga ordinary people lang ito. Pero bakit ganito sila magsalita? Bakit ganito sila kabold? Bakit ganito ang kanilang wisdom? Amen? That's the display of the glory of God. Mga kapatid. Okay? Now tonight, ano yung sa chapter 1? Anong makita natin na spiritual lessons, mga kapatid, na gusto i-emphasize ni Paul? Okay. Number 1 is that unity is essential in the church. Amen? Unity is essential in the church. Pag sinabi mong essential, important. Not just important, but extremely important. Vital. Okay? That's the word essential. Di pwedeng mawala. Extremely important. Walang church magpatuloy kung walang unity. Imposible ang church na mag-succeed kung walang unity. Kaya sabi niya, dapat hindi kayo divided. Hindi kayo dapat magpili-pili ng preacher. I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas, I am of Christ. No. Is Christ divided? No. Sabi ni Paul. Pag hindi kayo mag-stop dyan, pag lagi kayo dyan, i-promote ninyo yung division na yan, I tell you, wala kayong mapapala na simbahan na yan. Oh? Yun ang gustong sabihin ni Apostle Paul. Kaya importante po ang unity. Amen? Dapat sa church magkaroon ng unity. Dapat sa church mayroong unity. Hello, amen? Sa bahay, kung walang unity, anong i-expect mo? Sa organization, sa company, the same. Sa government, sa isang nation na divided, weak, and eventually mag-fail. Nakita mo, Brad? Nakita nyo, look at yung mga country, Brad, nga united. Oh. Actually, ang United Kingdom, hindi yan siya nation, Brad. Akala natin, ano yan siya, England. Hindi po. Composed of 4 nations po yan, United Kingdom, before. Oh, England, Ireland, Scotland. Oh. Ano pa? Halos 4. So unity, sabi ni Paul, hindi dapat kayong magkanya-kanya. Division over personalities distracts from Christ. Amen? Division over personalities distracts from Christ. Ma-distract tayo. Mawala tayo sa focus pag
merong division sa ating gitna. No? Pag merong division sa isang simbahan, wala mga kapatid. We are all one in Him. The church must be centered on the gospel, not on human leaders. Dapat yun ang ating focus, gospel. Whoever is preaching, Brad, dapat sa gospel tayo mag-focus. Hindi tayo sa personality. Hindi tayo personality-driven. Hello, amen? Pasalamat tayo, isa lang pastor. Wala nang comparison, Brad. Isa sa mga always ko bago ko lang nakausap yung bagong pastor sa Marbel Baptist. Nagkita kami dito sa meeting, lately lang, 2 weeks ago, dito sa Marbella, di naman Marbella, Habi. Kay nag-invocation ako sa pulis, sa program ng pulis. Tapos, ang mga stakeholders, tapos yung ibang mga foundation, gi-invite. At siya doon, isa sa foundation, isa sa representative. At ito po ay pinsang buo ng mga Manalo, si Pastor Ronnie Delgado. So siya ngayon ang pastor sa Marbel Gikuha. Nagpastor ito sa Baguio, nagpastor sa Hawaii, tapos ngayon siya ang kinuha ng pastor kay nagkalamatay na itong mga previous pastor. So ngayon siya na ang, I don't know kung interim siya o official or naging siya nga pastor dira. Sabi niya, isa sa mga pastor, isa sa mga gina-admire ko sa Bible Baptist. Kay way gapuli-puli ang pastor, kaya tapad kami sa pagpungko. Sabi ko, kasi yun ang orientation sa amin. At yun naman sa Bible. Oh, siya yun ang problema sa Southern ba? Kay pag hindi nasawaan, petisyon na. Hindi masawaan, petisyon na. Oh. Ngayon, 47 years na namon. Ang Marbel 47 years na, church anniversary nila. Kag sila niya, ang nag-agi mga pastor, lapit naman 40. Ako daw, 39. Oh. Kag ang mahilig magkutso-kutso dira, mga babae, ang mahilig magsulsol, kini mga babae, siya mismo maritis sa akon. Mga lalaki, hindi man kayo papapil diha. Nga away gadugay mga pastor diha, kay mga babae, sige kuan daw. Sulsul ka mga istorya, muni. Si pastor, asawa ni pastor, bata ni pastor. Itong mga iba to, mapirma-pirma man, nga 2 years lang di ta na pag-renewon. Kag budlay, basta damo pastor. Kay i-compare ka naman. May gusto ka nga program na i-impose, i-implement, may magbalabag naman, tumigiligad pastor, may mana gani ginambal. Nga nga, bago lang na, subong lang na. Damo istorya. So siya mismo gaugtas. Gaugtas siya. Siya kabudlay. Tani dulaon na nila ni mga bago tani. Di na sila magpauso silang sige kambyo pastor, bago naman nga pastor. Ambot sini, kung san asa san ko. Pero subong ginabira ko sila Bahala, madula ko. Kamu nga mga kutkutsira, hilig kutso-kutso, mga nanay, hipusan yung baba nyo. Kaya kamu gapag-uba sa simbahan ta. Ginahambala niya, bahala, madula ko. This year pa daw siya. So, sila? Personality-driven. So, siyempre, pag dami ng pastor, di na maiwasan, i-compare. Yung pastor yung mga 2 years ago. Ito yung problema sa current, gina-compare nila. Kaya tuloy wala silang unity. Kaya sabi ni Paul, dapat mawala yan. No? Dapat ma-promote ang unity. Amen? Anong sabi dito po sa Book of Psalm? Very familiar man? Psalm 133. How good and how pleasant it is for brethren, amen, to dwell together in unity. I-compare siya mga kapatid. Sabi ni David, the psalmist, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity.
Paano niya i-describe ang unity? It is pleasant. Not only it is pleasant, but it is precious. It is precious like an ointment. Sabi dito, upon the head that run down upon the bird, even Aaron's bird that went down to the skirts of his garment. Ano ang unity, Brad? Not just only pleasant, but it is precious ointment. Tingnan kayo dito. Minsan ang tao, Brad, hindi attractive ang itsura. Pero minsan, makakuha ng attraction dahil sa amoy ng perfume. Yes or no? Minsan ba, pag ganun ka ba, mapalingon ka. Duha na, either sa amoy nga bad nga amoy o magandang amoy. Duha na attraction, nakakuha sa atensyon bad, nahamutan o nabahuan sa imo. Hello, amen? Pero sabi ng Bible, na ang unity daw parang ointment, precious ointment. Ibig sabihin, attractive mga kapatid, maka-attract ng tao kapag there is unity. Kaya dapat ganun, mga kapatid. No? There should be unity among the church, among the members, and among the body of Christ. Dapat wala. Iwasan natin yan, i-discourage natin yung division, amen? Mga grupo-grupo, kutso-kutso, no? Magrupo-grupo. Mahirap yan, no? So dapat sa church united. United. Okay? Unity is essential in the church. Okay? Essential, importante. Hindi mag-prosper ang church kapag wala pong unity. Okay? Ano pa? Oh. The cross is the power of God. Amen. Oh. Balik tayo doon sa ating text sa Corinthians. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? O, opo. Mark John. Mark John. Mark John. Sit down ka kay tita mo. Sit down. Okay, may belt na ba si pastor? Oh, may belt si pastor. Oh, sit down lang. Di mag walking. Di mag run. The message of the cross seems foolish to the unbelievers, but it is the core of salvation. Amen? Don't rely on human wisdom. God's plan often works through weakness and humility. So pag mag-rely tayo sa ating human wisdom, mag-fail tayo mga kapatid. Okay? Kaya hindi po credible, hindi reliable ang ating wisdom compare sa wisdom ng Panginoon. Kaya doon tayo sa wisdom ni Lord mag-rely. Kahit familiar ka na sa trabaho mo, familiar ka na sa ministry, familiar ka na sa routine. And sometimes ang tendency yan, mag-lesser ang ating time sa pag-pray. Sometimes ang tendency niyan, ang ating confidence, doon na sa ating knowledge kay na-use na tayo, familiar na tayo. And sometimes, matempt tayo na doon na tayo sa sarili natin. Di na tayo magbasa, di na tayo mag-pray. Kung mag-pray man, very seldom na lang. Kung mag-pray man, very short na lang. Wala na natin gina-acknowledge ang power at rule ng Panginoon. And that's why, sometimes, di natin makita ang result ng ating effort. Kasi we realize na sa sarili tayo nag-rely, mga kapatid. Kaya dapat, always tayo. Dapat, tayo, Brad, yung, i-acknowledge natin na helpless tayo.
Zero tayo ng wisdom. That's why kailangan natin ang power ni Lord. Kailangan natin ang leading ng Holy Spirit. Kung gusto natin maka-achieve at magamit tayo ng Panginoon sa gawain. At kung gusto natin makakita ng result sa ating endeavor. Amen? The cross is the power of God. Kaya i-promote natin ang cross ni Jesus Christ. I-promote natin ang ginawa ni Jesus Christ. I-promote natin, mga kapatid, ang kanyang finished work. The cross is the power of God. Wala na ibang source of power but the Lord Himself. Amen? At ano pa? Sabi ng Panginoon. Okay? Dapat dating gawin as a Christian. Of course, sabi niya, mga kapatid, yan, boast only in the Lord. Dapat ang ating i-brag, ang ating i-promote, ang ating itaas, si Lord lang, wala nang iba. Amen? Anong sabi dito? Hmm? 29, that no flesh should glory in His presence. But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption, that according as it is written, he that glorieth, let him glory. To whom? In the Lord. Let him glory in the Lord. So dapat si Christ ang ating i-promote sa ministry, sa church, sa preaching, sa teaching, whatever. Dapat makita natin na ating tinataas. Ang preeminence dapat kay Lord. Dapat sa preaching, mga kapatid, hindi maliit si Lord. Dapat ang ma-highlight kung sino si Lord sa buhay natin. Dapat ang spotlight, dapat si Christ. Dapat ang ating teaching, ang preaching, pointing to Christ. Amen, mga preachers? Dapat yun ang nating i-consider talaga. Sa preaching natin ba, dapat Christ exalting. Christ glorifying preaching. Kaya iwasan natin yung preaching, ako, mahirap yung ako. Dapat si Kristo. Si Christ. Si Christ ang bida. Si Christ ang mataas. Si Christ ang mabuti. Si Christ ang mabait. Dapat ganun. Dapat kung sa ano pa ba magnifying glass ang mamagnify si Jesus Christ. Never gid ang preacher. Praise God, gigamit tayo. Amen? Glory to God. May mga taong na-bless, na-ministerian, ginamit tayo. Pero dapat at the end of the day, hindi babalik ako kay magaling yung preacher, babalik ako kay magaling yung speaker. Hindi dapat ganoon. Dapat ang malagay, babalik ako. Praise the Lord, na-bless ako dahil sa message ng Panginoon. Hindi dapat ang preacher, hindi dapat ang pastor na mag-glorify. Praise the Lord. Mga kapatid, na na-bless tayo. Kung sino man ang preacher, amen? But let's remember, it is the message of the cross. It is the Word of God na dapat nating bigyan ng exaltation. Mga kapatid. No? Sabi ni Paul, kung meron mang i-glory, okay? Sino? Sabi niya, why? Because ang ating wisdom, sunod ang ating
righteousness, ano pa? Ating redemption. Saan galing? Sabi niya, kay Lord. Ano? Pangapat? Sanctification. Itong apat. Dahil kay Lord, nagkaroon tayo ng wisdom. Dahil kay Lord Jesus Christ, nagkaroon tayo ng righteousness. Imputed, galing sa Kanya, pinasa sa atin, sa redemptive work niya, ang ating redemption through His blood. And of course, sanctification, set apart for Christ purpose. So lahat na ito, itong apat na ito, mga kapatid, trabaho ni Jesus Christ para sa atin. Resulta lang ito nung nagtiwala tayo sa ginawa ni Jesus Christ. Walang pwedeng tao na gumawa para sa sarili niya nito. Only Jesus Christ. Kaya dapat siya ang i-glorify. Let Him glory in the Lord. Sabi ni Paul, kung meron mang dapat mag-brag sa sarili niya, si Apostle Paul. Kasi 13 books ba sinulat niya. Pero always makita natin si Paul, always niya, ginapaubos yung sarili niya. And gi-exalt niya always si Jesus Christ. Kaya dapat ganun tayo. Why? God doesn't choose the proud or the powerful. He uses the lowly so that no one can boast. Si Lord daw, hindi niya gipili ba yung mga taong proud and powerful. Kundi ginamit niya yung mga taong lowly at powerless. For what purpose? That no one can boast. Amen? Our salvation is entirely because of Christ. Entirely because of Christ. Aton kaluwasan. Kaya ito yung lesson na makita natin dito po sa chapter number 1, mga kapatid. Amen? Na dapat dating tandaan. He that glorieth, let him glory in the Lord. Kaya mahiya tayo. Kung meron tayong dapat ipagmayabang, mahiya tayo sa Panginoon. No? Kaya sino ba tayo? Sinner lang tayo, mga kapatid. Wala tayo. We are without hope. We are alien in the commonwealth. Without Christ. Pero salamat dahil kay Kristo. Okay? Boast only in the Lord. Dapat sa pulpit ang marinig kung gaano kabait ang Panginoon, gaano kabuti si Lord sa buhay natin. Very sad sa mga pulpit ngayon, kahit manood ka ba sa online, mga pastors, mostly brad, sa preaching nila, nagabrag sila, ganito, ganyan. More on personal, more on self, more ang i-promote self. Di mo na makita si Jesus Christ gi-magnify. That is reality sa mga simbahan ngayon. That's why, salamat brad, na-warningan tayo tonight. Even myself, this is a good reminder sa ating lahat. Kasi pag hindi na nag-glory si Lord, nag-glorify si Lord sa church, di na siya matuwa. Mag-stop na ang Lord na mag-work sa church na yan at hindi na niya i-bless ang simbahan. Once ang simbahan, ang tao na ang nag-glorify. Kaya careful tayo. With their choir, kaya hindi ako gapos ng choir. Praise the Lord, ginamit ang choir. Pero iwasan natin mag-post-post kasi that is indirectly we are bragging. Indirectly, mga kapatid, you are saying na, kami amo ni ang amon music ministry, amo ni ang amon choir. That's the message, mga kapatid. And let's be careful about it. Baka disiplinahin tayo ni Lord one day, makibot na lang ta, na hindi na tagi-bless ni Lord, kay little by little, nagiging proud tayo. Amen? Di lang tayo aware, pero sometimes, papunta na tayo doon. Baka makibot na lang ta na may something na mangyari. Kaya let's be careful, mga kapatid. Amen? Whatever. Let the Lord bless.
No need na nating i-advertise because we are doing this for the Lord, not for men. No? So sabi ni Paul, no? Wala dapat i-brag. In fact, sabi niya doon, I count it as a dung. If I'm not wrong, chapter number 5, Philippians. Let me check, mga kapatid. Ang sabi niya, yung kanyang mga credentials. Oh. Mga kapatid. Pero anong pagkasabi ni Apostle Paul? Ano ni Apostle Paul? Chapter 2. Chapter number 3. Philippians chapter number 3. Sabi niya, chapter number 3, verse number 3. Philippians, for we are the circumcision which worship God in the Spirit. Circumcision refers to Israel, Israelites, and rejoice Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. At sabi niya, verse 4, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof, he might trust in the flesh, I more. Sabi niya, kung meron mang dapat tao na magtiwala sa sarili, in short, kung meron mang tao nga dapat merong ipagmalaki, ipagmayabang, in the flesh, ako ganun din, meron din. That's the message of Paul. He might trust in the flesh, I more. Anong sabi na niya, verse 5? Circumcised the 8th day. Talagang 8 days pa lang, gituli na siya. Gipractice niya yung practice ng isang Hudyo. 8 days pa lang siya, Gi-circumcise na si Paul. Circumcised the 8th day of the stock of Israel. Ano siya na tribe? The tribe of Benjamin. Isa ito sa mga elite na tribe. Sa 12 tribes of Israel, isa ang Benjamin sa pinaka-elite na tribe. Ano pa siya? Hebrew of Hebrews. Ibig sabihin, pure siya na Hudyo. Hebrew of Hebrews. Sunod, ano pa? As touching the law, parte sa law ni Moses, sabi niya, a Pharisee. May maglabaw pa ba sa Pharisee? Di ka pwede maging Pharisee pag di mo kabisado, word for word, ang 5 books of Moses, Genesis to Deuteronomy. Yan ang requirement para maging Pharisee ka, maging doctor of law. Word for word, sa ulado mo yung Torah, yung 5 books of Moses. And other than that, marami pa. Pharisee si Paul, bago siya na-save. Ano pa? Concerning zeal, persecuting the church. Kung about boldness, about zealousness, sabi niya, mas lamang ako. Kasi nga, hinahabol ko yung mga Christian nung una dahil lang sa religion ko Touching the righteousness which is the law, blameless. Ita mo siya? Ibig sabihin talagang gipractice niya. Wala siyang gimis na batas. But, anong sabi ni Paul? Verse 7, Brad. But what things were gained to me, those I counted loss for what? Christ. But what things were gained to me, those counted loss for Christ. Anumang bagay na para sa akin, nakapakipakinabang. So sabi niya, sa harap ng Diyos, counted loss for yan. Anong sabi niya, mga kapatid? Yea, doubtless, and I count things but loss for the excellency of Christ, excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Imagine mo, mga kapatid. Think of that. Those accomplishments ni Paul, yung mga credential ni Paul, he said, I counted it as dung. That I may win Christ. Sabi niya, I be found in Him, not having mine own righteousness. Ito yung na-discover niya. Akala niya, sa pagiging Pharisee niya, pagiging expert of the law niya, pagiging Hebrew of Hebrews, akala niya, righteous na siya doon. Pero anong sabi niya? And be found in Him, not having mine own righteousness. Hindi pala righteousness yun na galing sa akin, which is of the law. Ibig sabihin, ang law, hindi makatulong na maging righteous ka. But that which is true, the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Amen? So maliwanag masyado, mga kapatid. Sabi ni Paul, meron mga somebody na pwedeng magpatikan.
Kung magtinikalay lang, sa tika lang, sabi niya, ambot lang kung may maglabaw. Pero mga kapatid, sabi niya, I counted it as dung. Walang kwenta. Hindi niya giflex. Hindi niya giflex ni Paul. Okay? Ang kanyang achievement. I counted it as loss for Christ. No? So, dapat ganun tayo mga kapatid. Ang ating ibrag, ang ating iboast, gaano kabait, gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Praise the Lord mga kapatid. No? I-pray natin yan. So, we need to boast only in the Lord. Okay? So, yan po ang chapter number 1. Gi-remind sila about unity. Gi-remind ang Corinthians that the cross is the power of God. Wala na ibang brad na makapagbigay ng power, especially sa atin, which are saved. It is the power of God. And sa final mga verses, mga kapatid, sa chapter 1, he encouraged the Corinthians na dapat hindi sila magmalaki. Hindi nila i-boast sila na kisyo sila ay mayaman, kisyo sila maraming mga gifts, magmataas na sila. Kundi sabi niya, ang dapat yung itaas ang Panginoon sa buhay ninyo. Si Jesus Christ na nagligtas sa inyo. So dapat ganun din po sa atin. Amen? Jesus Christ dapat ating maitaas. Tayo po'y tumayo and let us end our lesson this evening. Gracious and loving God, maraming salamat po for this evening. Salamat sa lesson, bagamat kulang ang aming oras, Lord. But we thank you na ngayong gabi patuloy namin, Lord, na istudihan ang chapter number 1. And we are praying, Lord, na sana po marami pa kaming ma-learn, maisa-isa namin, may dissect namin, Lord, ang mga remaining chapters at mahaba pa, Lord. And Lord, please reveal to us your will, reveal to us the truths, Lord, na dapat pa naming matutunan at makita. And the more namin, Lord, ma-learn ang iyong salita, sana the more kami maging humble sa inyong harapan. The more namin makita gaano kami kalayo, gaano kami karumi, gaano kami ka-miserable before nagiligtas niyo kami. But salamat, Lord, nakita din namin gaano kami ka-rich, gaano kami ka-abundant sa inyong harapan the moment we got saved. Kaya, Father God, marami pong salamat. Tonight, it's my prayer na somehow meron kaming na-learn this evening na mabaon namin sa aming pag-uwi at maging principle in life po namin. The Lord, we should not brag about ourselves, about our accomplishment, but nothing, Lord, na wala kaming i-boast, but the Lord Jesus Christ ang ginawa niya. And Lord, it is only by the gospel, it is only by the death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, the source and the ultimate power, Panginoon, na pwede namin gamitin. Because it is, Lord, the preaching of the cross, it is the power of God. And also, Lord, help us na ang aming church magkaroon always ng unity. Alisin niyo sa amin, Lord, ang mga negative o mga anong bagay na mag-create ng division. Huwag niyong hayaan, Panginoon, maka-infiltrate ang kaaway na maglagay, mag-inject ng division sa aming church. I pray, Lord, na maging united ang aming mga men, united ang aming mga married ladies, united ang aming mga young people. And Lord, isahin niyo po kami. Ang aming mga plano, aming mga desire, aming mga dreams, Lord, dapat walang iba na focus namin at purpose. And that is, Lord, for the honor and glory ng aming Panginoong Hesus na siyang nagligtas sa amin. Thank you again. And Lord, continue to guide us and bless us for the remaining minutes sa aming midweek service. For those who are not around, Lord, I pray na sana, Panginoon, ay hipuin yung puso nila na importante po ang midweek service. Marami kaming ma-learn, and especially, Lord, there is blessing if we can pray together inside the church. I pray sa ibang mga members, young people, touch their heart, Lord, na magbigay talaga. Hindi namin i-skip ang prayer meeting and midweek service because it is important as Sunday worship, Panginoon. Walang kaibahan ang midweek service sa Sunday. Pareho lang, importante yan sa inyong harapan. At pareho yan makatulong sa aming Christian life. This I pray in Jesus' name. Amen. And